Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 18, 2024. Bigyan po natin ng komento ang napakainit na isyu. At ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay may kaugnayan sa PhilHealth sapagkat sa ka-approve pa lamang na 2025 national budget, hindi po binigyan ng kahit 5 ang PhilHealth sapagkat ayon mismo sa ating Pangulo ay hindi kailangan na bigyan ng subsidy ang PhilHealth sapagkat di umano malaki ang reserve funds nito. So, for the 2025 national budget, no allotment as a matter of subsidy was given to the PhilHealth. Ngayon, ano po ang implication nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ibig po sabihin na ang pamahalaan ay hindi nagbibigay ng kahalagahan sa kalusugan ng mga mahihirap nating kababayan. Take note na ang beneficiary po ng PhilHealth ay itong mga marginalized sector of the Filipino society. Bakit po? Sapagkat ang mga mayayaman, they do not avail the PhilHealth. Sila po ay nagpapagamot sa mga private hospitals at their own expense. Hindi nila kailangan ang tulong ng gobyerno. Samantalang ito pong mga mahihirap, mga workers na ating mga kababayan, mga middle class at lalong-lalo na po yung mga walang trabaho, ito po ang matindi ang pangangailangan para matulungan sa aspetong pangkalusugan. Sapagkat alam po naman natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mahal po ang medical services at ganoon din po ang mga medicines. It is unaffordable. Pag nagkasakit ka po, kahit nasa public hospital ka, libo-libo po ang bills na hindi kayang bayaran ng mga mamamayan. At ito po dapat ang sagot ng PhilHealth. Ngayon, sasabihin po mismo ng ating Pangulo na malaki ang reserve funds ng PhilHealth. Ang ibig lamang po sabihin niya, may pira ang PhilHealth mula sa contribution mismo ng mga membro at ng counterpart employers. Pero hindi po ginagastos ng PhilHealth. Bakit? Sapagkat kinukuha po ng national government mismo ang pera ng mga membro. So sa halip na ang gobyerno ang magbigay ng budget sa PhilHealth as a matter of subsidy, ang gobyerno pa po ang kumukuha ng pera mula sa mga membro. Gayong in reality, makikita po natin na talagang ang sambayan ng Pilipino, itong mga marginalized sector, ay talaga pong nagsasuffer o nagdurusa sa kawalan. Kawalan ng pambili ng gamot, kawalan ng pambayad sa ospital. Kaya po sa maraming pagkakataon, they are even illegally detained from the hospitals because they are not being discharged simply because they have not paid fully their hospital bills. And this is even true with private hospitals kung saan yung ating mga kababayan na hindi ma-accommodate
sa mga public hospitals dahil sa sobra na ang dami ng pasyente ay napipilitan na pumunta sa mga private hospitals. And this is the dilemma of the Filipino patient na dapat po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang function, ang duty ng PhilHealth. Dapat nga po 100% of the hospital bills should be answered by PhilHealth. At ito po ay hindi kakayanin from the contributions of the members. So there is a need on the part of the government to subsidize, magbigay ng malaking budget para sa PhilHealth. At dapat ito ay magamit ng tama. Kung saan ang mga beneficiary ay dapat talagang makinabang in terms of 100% free hospitalization, in terms of medical services and medicines, regardless of sickness, na wala dapat pipiliin na ito may coverage ang PhilHealth sa ganitong sakit lamang at sa ganitong amount lamang. At yan po mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay magagawa kung ang ating pamahalaan ay seryoso na talagang malutas ang problemang ito ng ating mga kababayan. And the only way to solve it is by way of PhilHealth, wherein the government should allot a big budget for the PhilHealth at hindi kunin ang pera nito at ibigay sa national government. The problem with the present administration, this is a government of lies. Sinasabi na hindi kailangan ang budget ng para sa PhilHealth from the national government because maraming pera ang PhilHealth. Hindi po totoo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang sinasabi nilang reserve funds, kung meron man, it is because they withheld the same from being used to the benefits of the Filipino beneficiaries. Yan po ang katotohanan. So nagpapakita lamang na ang bangag na administrasyon na ito, ng isang bangag na Pangulo, ay talagang hindi nagpapahalaga sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat isa pong realidad, kahit saan tayo magpunta, lalong-lalo na po sa mga public hospitals, talaga pong pila-pila hindi ma-accommodate. Dahil sasabihin po ng pununan dahil kulang ang kama, kaya hindi na namin pwedeng tanggapin. At doon naman sa mga natatanggap, hindi nabibigyan ng gamot. Walang gamot na libre para sa mga pasyente. Oo nga po, nagkaroon tayo ng malasakit center. Pero ilan lang po compared to the number of beneficiaries. Ilan lang po ang natutulungan nito. And it is because of the national budget allotted for it. Pero ngayon po, na mismo ang PhilHealth, ahensya na nakatalaga upang pangalagaan ang kalusugan ng sambayan ng Pilipino, ay hindi po binadgetan under the 2025 national budget. So ano po ang ating maasahan dito? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kailangan po gumalaw ang sambayan ng Pilipino. Isa lang po ito sa napakaraming issues na dapat tugunan ng kasalukuyang bangag na administrasyon ng isang bangag na Pangulo. At lalo na po ng isang corrupt 19th Congress. Nagpapakita lamang po na talagang itong pamahalaang ito, both the executive and the legislative, ay wala pong malasakit
Walang totoong malasakit sa sambayan ng Pilipino. So ano po ang solusyon dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Dapat po patalsikin ang ating Pangulo, buwagin ang napakakurap na Kongreso na kung saan ito ang talagang nagtatalaga ng budget para sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi po ito binadgetan ng Kongreso sapagkat sila ay sumusunod sa utos ng ating Pangulo. Paano po natin ito nasasabi? Sapagkat sa halip na punahin ng Pangulo at sabihin sa Kongreso na hindi ito maaari na walang budget na nakalaan para sa PhilHealth under the 2025 national budget, dinastify mismo ng Pangulo kung bakit